Hello po, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Welcome po ngayon dito sa Totoo Lang. At salamat po for watching right now. So let's just pray. Heavenly Father, we ask you once again to release your blessing continually, Lord God, sa programang ito, Lord. So each and every one of us na nakikinig sa oras na ito, Lord God, pinasakamay po namin ang lahat sa inyo in Jesus' name. Amen, amen. Okay, magandang gabi po. Ito po yung lingkod, Jake Nabong of Christ Center Life Mission, at nawala po yung intro ko the last time, so gawin ko po ngayon. Maayong gabi, naimbag nga rabi, masanto siya labi tayo amin. Oh, kompleto yon. Okay po, muli ang kasama ko po, Sister Adeline, sa gabing ito. At good evening. Good evening, Pastor Jake. Ang ganda yung topic po natin dito, huwag kang mahiya. Siguro naranasan natin yung mga bagay na yun. Nahihiya tayo for some reason. At ngayon topic natin, huwag kang mahiya. Especially, may tanong tayo dito na ilan ba sa mga Kristiyano today na nahihiya, ikinakaya ang pagiging Kristiyano? Yun po ang topic natin. At matulog na po tayo. Okay po, babasahin po natin sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi po rito, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Yun lang po, napaka-exe. At of course, napakarami po ang pwede po nating malaman at matutunan sa scripture na ito. Pwede nyo pong ituloy-tuloy yan, pero yun lang muna ang focus natin sa Romans chapter 1 verse 6, huwag raw mahiya sa gospel of Christ. Ano ba yung gospel of Christ kasi? Yun ang tanong. Okay, so kayo ba? Nahihiya ba kayong pagiging Kristiyano, malaman ng Kristiyano? Of course, hindi. Kaya lang minsan, di ba, pag minsan nga sa trabaho, one time, yung TV nasa Christian station siya. Tapos, yung katrabaho ko ba naman sabi niya, tama na nga sa mga ganyan-ganyan na life is short, sabi nila. Why don't we enjoy life? Parang yung bang sa kanila, parang walang kabuluhan yung mga nangyayari dito sa mundo na dapat ang gagawin lang nila dito sa mundo, mag-enjoy. Pero sabi ko, hindi, dahil may time na darating yung Panginoon at kailangang maging handa tayo. Diba? So, wala. Talagang sa kanila, yung pag-i-enjoy ang inaano nila. Kaya nga naman, life is short. Sa akin naman. Pray hard. Pray hard. Pero ang ganda nga kasi, yung pagiging Kristiyano kasi, yung kaiba kasi ang sinasabi kasi nila religyoso. Number one, first of all po, yung pagiging Kristiyano po, actually is not just a religion. Although nagiging religion yan ngayon, but hindi po yan religion, but actually it's a relationship between God and man. Lagi po nating sinasabi rito, kasi yun rin naman ang tinutukoy lagi sa Bible eh. Wala rin naman talaga yung sinasabi ang Bible na magiging religyoso kayo at pag naging super religyoso kayo, saved na kayo. Wala naman talaga kasi sinasabing ganyan. Ang sinasabi lang talaga, magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Kaya nga yun ang ginawa ng Panginoong Jesus eh. Yun po yung gospel of Christ eh. Mayroong kantang ganyan. He came from heaven to earth to show the way. Yeah? So, bumaba po ang Panginoon rito para ipakita. At, of course, we all know, namatay po ang ating Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan to wash our sins away. At because of that, nabuhay po muli. Hindi lang po patuloy na namatay, kundi nabuhay po muli. At because of that, nagkakaroon rin po tayo ng hope. Kaya yun po yung we believe in that. We believe na nanampalataya po tayo dyan at na yun po yung sinasabi dito na it's the power of God working unto salvation. Kasi yung hindi po yung ginawa natin or hindi po yung kakayanan natin or magagawa natin or ginawa natin, kundi kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus for every one of us. Kasi alam mo, kasi bago ako talaga naging malapit din sa Panginoon,
nung hinihikayat din nila ako, sabi ko, bakit ako pupunta? Kakainis rin, ano? Yung bang, hindi, yung bang, wala naman akong ginagawang masama. Di ba? Yeah. Yung bang, hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako, wala naman akong bisyo. Para bang, yung talagang, ano ko, for being a Christian noon is just like doing good talaga. What is good. Yung bang, pag wala ka ng ginawang akala mong masama, okay na yon, makakapunta na tayo sa langit. Yun ba, kaya alam ko marami sa mga tao ngayon na yun pa rin ang akala na pag maganda, tulad ng mga charitable works, di ba? Maraming mag-ano dahil gusto nga nila para one day makakapunta rin daw sila sa langit dahil sa mga gawain yun, pero yun ang mali, Good works. diba? So, yun ang mali. Mali Kasi wala doon. po, ang sabi naman rin kasi sa Biblia is because of what Jesus did. Not because of what we do or what we did, but because of what He has done. Yun po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Kasi kahit papaano, kahit gaanong gawa natin, kahit gaano yung mga good works po natin, kahit gaano man po kabait yung ginagawa natin, kahit gaano man po karami, kulang po yun para iligtas natin ang ating sarili or ating kaluluwa. Kaya nga po bumaba ang Panginoong Hesus para sa atin, manampalataya na lang doon na may kaya pong gumawa at mayroon pong nagligtas sa atin. Yeah, so dahil dyan, nagiging Kristiyano, kaya po mayroong Kristiyano at sana naman sa mga Kristiyano, huwag itago yung mga ganong klaseng bagay. Kaya so, ang ibig mong sabihin, ang kailangan lang nilang gawin, tanggapin si Jesus sa ating mga puso para tayo'y maligtas, di ba? Hindi dahil, kasi minsan, maraming nagsasabi, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat, di ba? Susunog ako. Masusunog. Pag mag-imbita ka nga ng mga kasamahan mo na papunta ng church, ayoko dahil masusunog ako, sabi nila, di ba? Pero di ba, yun ang talaga naman ng kailangan gawin, masunog ang flesh Dapat natin para makita ang Panginoon sa atin, di ba? Yun napaka-importante po yun bawat sa atin. Ano? Pero, alam niyo, yung bago kasi akong, kabago-bago ko pa lang rito sa pagiging Christian, naalaala ko po yung time na kumain kami. At nung kumain kami, marami-rami kami niyan. Siyempre, pag mag-pray-pray kami niyan So, ang ano ko, napakabago-bago ko pa lang noon kasi, so para bang, hindi ako komportable sa gagawin namin ganoon kasi may mag-pray-pray, kailangan lakasan para makapag-agree lahat. Ang iniisip ko naman, may mga tao sa paligid, hindi ba pwedeng gawin to ng quiet na lang? So, pero, I guess sa kanila, hindi sila nahihiya yung lantaran yung pagiging Kristiyano ba? Hindi naman yung pakitang tao lang, kundi talagang nasa puso talaga lang ginagawa. Pero sa akin naman, parang tinitingnan ko yun, hindi ako at ease kasi ang dami nga mga iniisip ko baka may kakilala ko rito Nakakahiya. Nakakahiya, kumbaga, nakakahiya. But alam na may naralaman ko rin na, bakit nga ba nahihiya? Diba? Bakit nga ikakahiya yung mga bagay na yon? Hindi naman dapat ikakahiya yung mga bagay na yon. Kaya nga, kung nakakahiya, kung ikakahiya natin ang mga bagay na yon, paano na lang kung si Jesus ang nahiyang gumawa ng ginawa niya, di ba? Di paano na tayo? Mas lalo naman tayong, kawawa. Pero iniisip ko, sometimes kasi when it comes to parang naging Kristiyano tayo, hindi naman yung pakapalan paminsan, hindi yung parang, hindi naman yung pakapal na in a negative way, in a positive way, na kumbaga tulad nung pag-pray natin yung mga taong na kailangan ng prayer, pakapalan. Hindi yung parang, wag ikahiya. Kumbaga, approach, pwede ba kitang may pag-pray? Kailangan din natin lakas ng loob. Lakas ng loob para kasi alam naman natin na kailangan nila, pangangailangan yun, di ba? Kung hindi tayo magkakalakas ng loob, sinong gagawa nun, di ba? Yun nga ang tanong doon paano kung lahat na Kristiyano ay mahihiya? Wala nang hindi wala nang silbi yung pagkamatay ng Panginoon natin sa krus kung gano'n yung nangyayari, di ba? Yeah, kung sometimes dapat natin talagang lakasan yung loob natin when it comes to, meron nga bang yung mga tao, yung tanong dito ang lakas-lakas na loob gumawa ng masama, pero pag gumawa ng mabuti, kasi itong mga bagay ito, kabutihan to, gumawa ng mabuti katulad nito, as a Christian, meron ba mga Christian dyan, na parang mga Kristiyano dyan na
pag gumagawa ng mga kahit ano-anong bagay, ang lakas-lakas. Merong mga ganyan, ang dami sa mga young people. May mga young people na ganyan. When it comes to pag-uusap ng kahit anong klaseng pag-uusapan, ang lalakas ng mga bibig. Pero pag tanungin mo, ay pag sabihin mo sa kanila, mag-pray ka, napaka-quiet. Hindi mo nga maintindihan kung ano yung pinapanalangin. Bakit? Itong mga bagay na to, dapat ayusin. Kaya nga parang bang, ano ba talaga? Kristiyano ka ba o hindi? Dahil hindi mo man lang may pagmalaki ang Panginoon, di ba? Lalo na pag nasa grupo kayo ng inyong mga kaibigan, di ba? Parang minsan, ikaw nang nakikifit in sa kanila instead na sila ang, di ba? Yung sila ang pagsabihan natin, pero hindi. Parang yung nahihiya tayo na baka akalain nilang, kasi pag nakita nilang mga ganoon, parang holy, parang pa-holy-holy, sabi kasi nila sa iyo Kaya, kadalasan nangyayari, nakikibagay na lang sa hindi tama di ba? Na, which is not supposed to, dahil, kaya nga tayo nandun, dahil tayo yung nagsisilbing ilaw, dapat, tayo yung mag-o-open ng mind nila, di ba? Pero, pag nahihiya tayong gawin yung kung anong nararapat natin gawin, wala na. Walang kabuluhan yung pagiging Kristiyano natin. Tsaka parang nagtatago tayo niyan. At saka, hindi maganda kasi we are supposed to be nga, tulad ng sinabi niyo po, a light. So, pag ilaw tayo, nakikita yung mga bagay na. Kasi yung Kristiyano, hindi patago. Yung Kristiyano po, hindi lang po hanggang sa isip at hindi lang po hanggang sa damdamin, kundi nakikita hanggang gawa. Yung nakikita yon. Nung napag-usapan natin yung prayer, dapat nag-a-act rin tayo. Nakikita rin yung mga bagay na yon. Talaga nag-pray rin tayo. When it comes to, ano pa yung mga bagay niya, counseling, ito mga bagay ito, napaka-importante rin ito. Diba? Kasi, I believe naman, napakarami dito sa paligid lang natin na nangangailangan ng counseling. Napakarami talaga dito yung, when it's sa prayer rin po, sa prayer. Maraming pangangailangan, tatanungin mo, can I pray for you? They will not refuse. Bihira naman yung nagre-refuse lang. Yeah, so, kasi tayo lang yata mga Kristiyano rin yung nagre-refuse na magbigay ng ano natin, yung dapat natin. Nauna yung pag-iisip. Nauna yung hiya, para baka mapahiya ako, parang gano'n. Pero, paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Kasi pag subukan mo naman, kung ayaw nila, wala namang mawawala, di ba? Silang nawalan. Pero kung gusto nila, di maganda. At least, may i-share mo sa kanila ang Panginoon. And then, it could be a start. Pero kung nangunguna yung hiya, wala na. Diba? Kaya yung mga Kristiyano dyan, huwag tayong mahihiya po. Especially, sharing po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kasi yung ginawa ng Panginoong Hesus po, hindi lang naman po sa atin kundi bawat sa lahat, sa buong mundo, para available po yun, para sa lahat. Kaya ibahagi po natin yun. Importante po yun na malaman ng buong mundo yung bagay na yun. Yun ang dapat na marinig. Kaya kung gusto nyong magpasikat, ipasikat na lang natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Wag yung sarili natin, Kaya napaka-importante. Maraming mga bagay considered to be as yung shame of the gospel. Kasi yun nga, kung yung pagpupunta pa lang ng church, nahihiya tayo, kung barkada natin nakakaalam, yung nalalaman nila na, nag-church ka pala? Ay, ganun ka ba? Actually nga, pag nalalaman nga nilang nag-church ka na, parang iniiwasan ka na nga nila Bakit ganun? Parang automatic, kaya yun nga, bakit ano ba? Ano ba yung iniiwasan nila sa'yo? Masama ba? At least man lang na, pagpunta man lang ng church, masama na ba yun? Parang mas maganda pa yung pumunta ka ng mga bar, parang mga ganun. Parang okay, Okay hindi ka pa nagyaya. Ganunin ka pa. Pag sa church, parang ang daming dahilan, Bakit kaya? Pagpupunta ng mga bar, grabe ka naman, hindi ka nagyayaya. Pero pagpupunta ng church, ay, next time. Ang daming alibay, ang daming mga excuse. Diba? Hindi naman matagal sa church, 2 hours lang. 2 hours lang, oo. 2 hours lang. Pero sa amin, lagi namin 3 hours. 3 hours. Pero kahit naman 3 hours, versus mo sa manood ka ng sine. Kaya sa movie, sa theater, pupunta doon, mga, 2 hours, 2 hours and a half. Ganyan. Siyempre, yung waiting pa doon, diba?
But anyway, yung mga bagay na yun, ano, as a Christian talagang namang wag naman nating itago yung pagiging Kristiyano natin. Kaya yung mga pagbabasa ng Biblia, wag masyadong patago. Yung iba, meron ba dyan kung sino bang hiyang-hiya magbabasa ng Biblia sa public? Meron ba nga? Meron nga ba? Mag-aantay kami ng sagot. Usually noon, hindi yung pagbabasa kundi yung pagpre-pray nung una. Para bang, ang iksi-iksi, parang bang gaganon ka lang, tapos na. God Kasi bless parang, the food. parang yung bang, pero nung una yun. Pero nung syempre, nung talagang nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon, talagang iba na rin. Talagang, maano kung makita nila, bakit sa Panginoon ako nakikipag-usap, di ba? Anong masama? Hindi naman masama itong ginagawa mo. Tulad nga ng sabi mo, bakit yung mga masama, lantarang ginagawa. Samantalang yung mga... Proud pa? Proud na proud pa yung mga gumawa ng masama. Proud na ipangalandakan, pinapamalita pa. Pero yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, nahihiya tayong ipangalandakan. Bakit kaya? Anong masama doon? Alam niyo, pag mayroon pang mga Kristiyano dito po sa atin ngayon na nanonood, na pag pumupunta ng mga gathering ng mga family, tapos mga umiinom, or pumupunta pa sa mga club dyan, tapos hindi nahihiya, proud pa na nag-iimbita ng mga kaibigan sa mga ganyan, tapos Kristiyano tayo nagaganyan. Nako, tapos hindi tayo nag-i-invite papunta sa church, nako, just part of being ashamed of the gospel po, kapatid. Kaya yung mga ginagawa natin, hindi naman tayo tawag na yung tinatawag niyo po na sinasabi niyo kanina, hindi lang naman natin maipag-pray yung mga kaibigan natin nagkakaroon ng mga problema, yung mga alam natin dyan na anong laman ng Biblia. So, kung hindi lang natin maipag-pray yun, tayo makaprovide ng godly counseling, yung mga ganyan, or hindi natin mailapit sa church or sa pastor, or especially sa Panginoon. That's just part of being ashamed of the gospel. Kasi kung hindi natin pag ashamed tayo sa isang bagay, hindi natin ipakita. Tinatago natin. Tinatago, nahihiya, hindi natin papakita, hindi natin gawin kasi nahihiya. Tulad nung mga pwede nating maisip dyan, ano ba yung mga gawain na ikakahiya natin sa public. Hindi natin ginagawa yun. Tulad nung ginagawa nyo sa bahay ninyo. Yung ginagawa natin sa bahay natin, sa personal time natin, kung ano ba yung ginagawa natin, hindi natin magagawa sa public, yung iba na nakakahiya, yung mga hindi yung mga karumal-dumal, yung mga something lang na alam natin na versus sa public, yung tulad ng pag-aaway, di ba? Alam mo mali, hindi mo yung mali, di ba? Sa personal time niyo, okay siguro niyo yung pag-aaway, okay lang, pero pagdating sa public, nagsisigawan pa kayo, nako, ang sasama pa ng mga bibig, yun, mga pwedeng maisip natin yun, hindi ko gagawin yan sa public kasi nahihiya, nakakahiya yan. Parang ganoon. So, hindi natin gagawin yung mga bagay na nahihiya tayo or kinakahiya natin. Kaya nga naman, kung Kristiyano tayo at nahihiya tayo sa pagiging Kristiyano, kahit hindi natin iniisip po yun, kapatid, at kahit wala sa damdamin natin, kung ginagawa po natin yun, parang ganun na rin yun. Pag kinakahiya na natin ang Panginoon, di ba? Kaya, pag-iisip-isipan natin po dyan. Si Paul po yung sumulat ng tong Romans, tong Book of Romans. Pero mayroon ako maisingit one time, out of topic. Nung kabago-bago ko pa lang dito, tapos nag-open ako ng sa checking book. Di ba mayroon kayong pwedeng susulat kayo? Pwede kayong makasulat ng konti naman doon na message sa check. Yeah, para sa check. Yeah. Ang linagay ko, Romans. Kabago-bago ko lang Christian. Alam niyo yung spelling ng romance ko? Anong spelling? Romance. Romance consistent. So ano? Nakalagay doon. Talagang nakalagay doon. Oo, nakalagay talaga doon. Yun rin talagang linagay. Sa bagay, kasi siyempre, yung gumawa naman siguro, hindi naman niya alam na scripture yun sa Biblia. So, kung ano yung sinulat mo, talagang sinunod niya, hindi na kinorek, di ba? Nalaman ko lang yun nung mali pala ito. Hindi pala ganito yung spelling. Romance yun Ito, romance pala. Yun ang nakakahiya. Yun ang nakakahiya. Yung mga bagay na yun, huwag niyong gawin sa pag alam niyo ng mali, gawin mo. Parang talagang, may alam ka ba talaga? Yun ang nakakahiya talaga. Mali pa yung spelling mo.
Ano ba yung iniisip mo nung panahon na yun? Ha? Sabi sa akin na pala ni pastor doon ko lang nalaman, ay ungas, hindi naman ganun ang spelling ng romance. Ay ganun ba? Bago pa lang ako. Ang alam ko kasi romance. So, para man yung hindi ka pa talaga nagbubuklat Yeah, noon. hindi pa Actually, nagbubuklat, pero ang pagkaalam ko lang na romance kasi. Talagang ganun. Talagang ganun, talagang alam ko. Kasi bago pa ako noon, ano. So, anyway, yun, out of topic. But anyway. Yeah, maganda. Dapat nating malaman at paparinig sa buong mundo po kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Dahil yun po ang napaka-importante sa lahat. Malaman natin lahat ng bagay, pero yung ginawa ng Panginoong Hesus, nako, we miss everything. Kung ano po yung napaka-importante. Kaya nga tayong mga Kristiyano ang siyang dapat magsabi ng mga ginawa ng Panginoon sa atin, dahil sino bang magsasabi, dahil sa atin na binigay ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga nung iniwan niya tayo, sabi nga niya, tayo ang siyang to go out there. To go out there and spread the gospel, 'di ba? Kung tayong mga Kristiyano ang hindi gagawin, paano pa mangyayari yung habilin ng Panginoon sa atin, 'di ba? Then yung mga hindi nakakakilala sa kanya, talagang hindi na makikilala ang Panginoon. Yung hangarin ng Panginoon na ma-save sila, naputol dahil hindi natin itinuloy. Biruin nyo naman kung yung lahat ng mga disciples nagtago na lang at nahiya. Kung nagtago na lang sila at nahiya at nakikinig na lang ng iPad sa upper room. May iPad na ba na? Oy, hindi kami nag-advertise, ano? Hindi yan, ano. But anyway, kung nakikinig na lang ng mga MP3 player, yung mga yon, para na lang pakinig ng mga sermon sa MP3 nila at hindi pinapakita doon at hindi ginagawa, wala na, paano nang hindi naaabot sa atin ang gospel na ito ngayon. Baka kung nahihiya sila doon sa mga ginagawa. Kasi kaya yung pagwo-worship, pagpupunta sa church at pagwo-worship, hindi dapat ikinakahiya yan. Proud pa nga eh. Yeah. Kaya nga, proud ako sa mga anak ko dahil nandun sila sa praise and worship team. So, you should be proud of it. Lalo na pag ikaw ay magulang, di ba? Na nakikita mo yung mga anak mo na nagagamit, di ba, sa Panginoon. Talagang magiging proud ka dapat. Hindi yung ikakahiya. Kasi marami yung mga mayroon pa rin yung mga magulang na pag pumupunta yung mga anak nila, di ba, nayayaya yung mga anak nila na pumunta ng church. Yung pinipigilan ba nila, parang masama yung pumunta ng church, pero pag yayain ng anak nila na pumunta ng mga party, mga ganyan, okay lang, di ba? Bakit, ano ba yung masama doon? Bakit ayaw nilang payagan mga anak? Nahihiya ba silang yung religion nila o di ba? Sometimes it's religion. Religion. Nabang yun, nagiging sometimes naging kakaroon ng division dahil or nahihiya yung isang tao dahil sa religion lang, ang sarap kung dapat hindi yung natatago lang yung pagiging Kristiyano. Kung lahat ba ng Kristiyano hindi nahihiya at ginagawa kung ano yung mas marami nararaman. siguro nagagawa. Naku, ang dami. Siguro baka kinuha na tayo ng Panginoon dahil Kristiyano na tayong lahat, di ba? Hindi posible maging Kristiyano ang buong mundo kung lahat ng Kristiyano gagawin po natin lahat. Kumilos at kung gumalaw. Ano yung inutos sa atin ng Panginoon na gawin natin, di ba? Pero marami pa rin mga Kristiyano na talagang nagtutulog-tulugan pa rin na ayaw talaga kasi ayaw nila hindi yung nahihiya silang malaman na ganun sila dahil marami pa rin siguro silang hindi nabibitawan. That could be part. Yeah. That could be parts. Especially naman pag yung depende naman sa mga kasama natin. Pag meron yung sa isang grupo, gawain natin puro party lang. Hindi pag nagiging naging religyoso ka or nagiging Kristiyano ka, hindi ka na pagkaganyan. Siyempre, maging balimawala ka sa grupo. So, ngayon, para mapasama ka lang sa grupo, dapat ikahiya mo yung isa. Yeah. Kaso nga lang, tatago mo yung yung pagiging Kristiyano mo naman, mo, ikinahiya mo. Yeah. Yun ang inalis mo para lang
maka-aim sa grupo. Na ano. Yun ang hindi dapat. Kaya tingnan nyo, yung kung tayo sometimes sa buhay natin, nagiging proud tayo sa mga ginagawa natin, sa mga accomplishments sa life natin, mapa-school man, mapa sa trabaho man, or things na nagawa natin, accomplishment. Pag nagiging na-accomplish natin yung mga bagay na yun, kung proud tayo doon, mas lalo naman tayong maging proud sa accomplishment na ginawa ng Panginoong Jesus sa cross at sa buhay natin. Kasi yun po yung dapat lang nating malalaman sa mundong to. Hindi lang naman dapat malalaman po. Napaka-importanting bagay na malaman natin at matanggap yung bagay na yun. Kasi ang hirap tanggapin ng mundo kung alam nilang kung hindi pa nila narinig. Ay! Oras. Wala na namang time po. Kinulang po tayo sa oras na naman. So, let's close this in prayer. Amang banal, kami po ay muling dinudulog namin itong bagay na ito na pag-usapan sa gabing ito. Panginoon, we continue to ask your healing hands to move, Panginoon. Comfort niyo po yung nangangailangan ng comfort ngayon sa oras na ito at bigyan niyo po kami ng puso, Lord God, na hindi nahihiya. Lord God, ibahagi ang inyong salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Please contact niyo po kami sa contact information po. Nasa screen ninyo, email, call us with that new number. Yeah, we'll answer that phone call. Okay po, ianyanyahan po namin every Tuesday. Same time, same channel. God bless you. Dito po sa Totoo Lang. God bless. God bless. Yeah, God bless you.